Sa kabila ng 3 araw na tigil pasada na isasagawa ng piston, hindi pa rin kinansela ng Department of Education ang pagpasok sa paaralan ng mga estudyante. Ayon sa anunsyo na inilabas ng Facebook page ng DepEd, maliban na lamang kung mag-aanunsyo ang Local Government Unit o LGU sa kanilang nasasakupan. Iba't ibang opinyon naman ang pahayag ng kababayan nating commuters, partikular ang mga estudyante at ang may mga trabaho. Pansin mo, halos yung mga driver ng jeep natin, mga matatanda na, di ba? O, sa tingin mo ba makakahanap pa yun ng ibang trabaho aside from pagdadrive ng jeepney, di ba? O di wala na silang pagkakakitaan. Categorize lang siguro, di ba? Meron naman yung medyo bago-bago pa. Pero yun namang kakarag-karag naman na baka kung tatakbo na ng mabilis, eh, nawalan na ng preno eh. Baka pwedeng tanggalin na yun, di ba? Pwedeng tanggalin na yun. Kayo po bilang commuters, ano po naging epekto sa inyo nito? Sa akin kanina kasi maaga ako, wala pa. Wala pa namang epekto sa akin. Ewan ko lang mamaya pag-uwian. Siyempre may mga estudyanteng na-apektuhan. Hindi sila nakapasok sa eskwelahan kasi wala silang masakyan. Kaya yun, mahirap din para sa kanila. Siyempre lalo na yung mga walang service, mga nagko-commute lang palagi. Ayun po. Maraming naepektuhan, maraming hindi nawala ng pasok yung mga estudyante. Ang kawawa rin naman yung mga driver kasi nga hindi rin tumataas. Pero sana taas din sweldo. Sweldo pati bilihin nga mataas eh. Mahirap po. Kanina pa po kami dito, hindi pa po kami nakakasakay. Ito na po, epekto po sa mga commuters po, katulad po namin. Kasi po, napakahirap po ng wala pong masasakyan. Gagaya ko po, pag gusto ko pong pumunta sa trabaho, tapos pag uwi po, uwi ako sa pamilya ko, late na po ako nakakauwi. Kasi wala po masyadong masasakyan papunta sa mga pupuntahan nila. Mahirap po, syempre, lalo sa mga nagtatrabaho. Hindi sila makakapasok ng trabaho pag ng ganong araw. Pag may tigil pasada. Naging sistemado naman ang paglulunsad ng kilos protesta ng grupong Piston sa Novaliches. Nagbigay din ng pahayag ang National President ng Piston. So ano po ba ang pinakasaloobin ng grupong Piston para po sa tigil pasada? Ngayon ay hindi lang naman tayo ngayon naglunsad ng pagkilos, kundi dito ay may mga seri na mga pakipag-usap. Naalala natin, noong March 6 and 7, tayo ay naglunsad din ng pagkilos laban doon sa deadline ng June 31, na kung saan ay sinasabi nga ng LTFRB at ng DOTR ay hindi napapayagan yung ating mga traditional jeepney makapag-renew o makapag-rehistro ng ating sasakyan. At sa ngayon ay inilatag natin yan sa Office of Secretary ng Malacanang at inilatag natin yan sa ahensya ng DOTR kay Secretary Jim Bautista at kay Chairman Guadis. Hanggang sa Kongreso at sa Senado ay inilatag natin yung kahingian ng mga driver. Ang sabi natin, wala kaming problema sa usapin ng modernisasyon. Dahil wala pa mang programa ang gobyerno, ay kami tuloy-tuloy na nagre-rehabilitation. Sapagkat ang ating pong mga jeep ay halos nasa 78 years na tayong nagre-rehabilitation. Napatunayan natin na kaya ng mga operator na ayusin yung kanilang public transport, lalo na kung may kakibat na suporta mula sa pamahalaan. At nagpasalamat ito sa mabuting pakikitungo ng kapulisan ng Quezon City Police District. Papasalamat tayo kay Director doon sa pag-respect niya doon sa authority at sa karapatan po natin. At siyempre sa ating mga kapulisan, alam naman natin na yan ay bahagi ng inyong trabaho. Pero sana yung Pilipino sa Pilipino ay madaling magkaunawaan, lalo na sa kalagayan po natin. Nagpapasalamat din kami sa ating mga kasamaan sa Piston. Kanina kausap natin yung National President ng Piston, si Camo Di Floranda, saka yung Piston leader dito sa Novaliches, si Kuya Almario Lopez. Maayos na may usapan namin, sisimulan nila, tatapusin ng maayos at matiwasay itong rally nila. At nandito po kami, ulitin po namin, nandito po kami. Hindi po kami magiging sagabal, kundi nandito po kami upang pangalagaan sila na may daos ng mahusay at matiwasay itong rally nila. Personal din na pinuntahan ni Quezon City Police District Director, Police Brigadier General Redrico A. Maranan ang mga lugar na pinagdarausan ng kilos protesta ng Piston upang tiyakin ang kaayusan sa pagdaraos ng transport strike at ipaalala sa kapulisan ng Quezon City Police District ang pagpapanatili ng maximum tolerance. Karagdagan pa dahil na rin sa tigil pasada
Hindi naman nagpabaya ang kapulisan. Naglunsad ito ng libreng sakay para sa ating kababayan na commuters, maging ang local government unit ng bawat lungsod. Sa ganitong paraan ay mapapanatili ang serbisyong nagkakaisa sa pagitan ng pulis at mamamayan. Mula po dito sa Quezon City at sa ngalan din po ng aming Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, Police Colonel Mario P. Malana. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Police Senior Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.